Hello, magandang araw mga kababayan. Or magandang gabi, no? Magandang gabi sa inyong lahat. Meron tayong pag-uusapan ngayon. Ito kay Nick Banayo. Ito naman yung gusto daw magpabarel habang suot ang agimat. Panorin nga natin to mga kababayan ko. Interesting to ah. Pag-testing ko nito, doon ko talaga nakita na hindi talaga umabot yung bala. So, testingin yung agimat. Kaya, siyempre ako naman ang nag-aalaga, kaya nag-offer ako. Kaya nakita ko naman yung kakayanan. Gusto kong direct shoot ko na talaga. Kaya ginarantee ko na rin itong sa akin. Ito, desisyon mo na talaga ito. Yung doon dati. O magpapabaril ah. Wala akong plano na pubaril siya. Ayan, desisyon niya talagang Ito, desisyon ko na. Yan talaga. Ito na ang subukan ng mga kagamitan na agimat. Dito makikita kung tunay ba o kaagimat. Sila Yeah! ito sa lahat, pero kapag sinubukan naman ito ay wasak. Bihira lang ang nakakapasa sa pagsusulit. Pag basta madiniwala lang sa nakaugit. Si Commander Batugan nagsusubok sa iyong tangan. Huwag na huwag mo susubukan eh, kasi subok na yan. Actually, medyo nakakatulong itong content ni Commander Bantugan para magkaroon ng alanganin yung mga tao, no? na sumubok. So, ayun na nga, good morning mga kapanalig, no? Kagigising ko lang talaga, as in, sa totoo lang. At, anong oras na ngayon? 8:25, no? 8:25. So, nagising ako kasi ring ng ring yung phone ko. At anong nakita ko, hindi ko naman nasagot yung tawag niya, pero binasa ko yung mga chat, grabe. As in 6 AM nandun na yung tao sa firing range para magpa-testing ng kanyang agimat. Yung Excited din, no? ay comment ang comment dun sa mga video ko na meron daw siyang ipapatesting na chaleco. Javier Divino Francisco. Idol, kaya mo habulin 150k pag pumasa. Ang shaliko ko. Sunod linggo pa ako. Magdelensa pa ako ng budget. Anong 150k? So, at kanyang gusto ay yung 100,000 natin ay dagdagan ng 50,000 daw. So gawin natin 150,000 daw pag nakapasa yung gamit niya. So ito Martes, usap. Martes, pero so parang nakalain na ganun. nag-open challenge ba si Nick Banayo? Na sa kung pag nakapasa yung anting-anting bibigyan ng 100k, ganon? Kaaga, no? Sobrang aga, 6 AM nandun na siya. Grabe. Talagang sana nga'y magaling yung kanyang gamit talaga. At lilimusan natin ng halagang sinasabi niya. Sana magaling para hindi naman sayang yung ating punta, no? At ito na nga, pagbibigyan na natin siya dahil gustong gusto niya na talaga, naghihintay siya sa atin doon. So, let's go. Forward na natin ah. Mga kapanalig, ayan na siya sa likod, nakasunod na sa atin. At nakita ko na dinadasalan niya yung chaleco, ginaganyan niya eh. So tingnan natin, sana nga mabisa. Interesting. Na tayo sa shooting range ng Foreign. Ayan o, papasok na tayo. Buhay na mano tayo. Buhay na mano yata tayo, wala pa katao-tao eh. Ayan. Naka H2? Naka hammer si lupit ah. Mag-albularyo na lang kaya ako. Pagamot kayo sa akin. Pag nag-albularyo ako.
20,000. Ang unang singil ko pag may gagamutin ako, 20,000. At sasabihin ko pag magpapagamot kayo sa akin, nasa sa Diyos pa rin yan kung gagaling kayo. Oh, H2 Hammer nga yung sasakyan ni Nick Banayo. Lupit ano? Tanga lang yan. Ikaw ba naman ang 6K? Magkano singil yan? 6K ba? 5K? Kada pasyente? Palaklak ka pa. Wala pa lang susi. Sabugan ako ng gulong sa ano. Sa EDSA. Subugan ka sa EDSA? Oo. Saan ka pa ba galing? Kalokan. Batang kangkalo. Sana'y magaling. Forward natin. Sa So ayun na nga at nandito na kami, magsusubukan na kami, no. So may request kasi si Kuya kaso medyo nag-aalangan ako. So ang gusto ni Kuya kasi yun ay base sa kanya, kausap siya kanina from Caloocan si Kuya, no. Base sa kanya ay sinubukan na nila ito gamit ay shotgun, tinutukan nila, hindi daw ito tinatamaan. So, malamang, may science behind dun eh. Pwede kasing ang mangyari. Yung shotgun kasi pa-spread yun, di ba? May siguro sa di malamang luck nung binaril siya, umispread yung bala, hindi siya hindi siya tinamaan ng kahit anong bulitas. Pero ito kasing gagamitin nila, gusto nga niya babarilin suot niya. Pero syempre nag-aalangan tayo baka mamaya, di ba? Oo. Oo. Mahirap 'yon kasi yung waiver nun dapat may waiver ka, di ba? Weber. Dapat pagawa kayo kay Donsky ng waiver. Hindi, kahit na may waiver, makakasuhan ka pa rin dyan, pag nabaril mo. Tapos napatay mo pa. Di ba? Sabit na lang. Mahirap kasi baka suot niya tapos baka pag inano natin baka tumama mahirap na, di ba? Nababasa ko kay Nick Banayo na parang mahina din ang tiwala niya sa ganyan, no? Which is ironic kasi isa siyang albularyo Dapat ka rin I don't know, di ba? So, subukan muna natin na nakasabit doon. Kung talagang magaling, di pagbibigyan natin siya, no? Yung range mo. So, kahit dito kalayo kasi naka-ladlad naman. So possible ilang meters yan, boss? Ilang meters to? 8 po yan. Mga 8, no? 8 meters po. 8 meters? Layo? Yan. Okay. Tingnan. Pakita ko yung Sana po. Dahil sa tela na yan, na may mga dasal-dasal na yan, papabaril ka? Pambihira. Ano ba nangyayari sa atin? Hindi I mean, sige. Kasi, yung mga ganyan, yung may mga orasyon na yun, maybe, before, yung mga patunay, ito lang, opinion ka, mag-opinion ako dito. Maybe yung mga sinasabing experience nyo na kayo, napoprotektahan kayo niyan, baka nga mamaya circumstantial lang yun May pagkakataon na halimbawa nakasuot sa inyo tapos nabaril kayo tapos hindi kayo tinamaan. Malay mo nakailag lang kayo ng maayos or not necessarily na dulot niyang damit mo. 'Di ba? Ano ba naman? Wag naman natin turuan yung bagong generation ng ganyan. Dahil mga kababayan ko, ito
common sense na lang iisipin ko, kung effective yung mga, hindi sana naging standard issue na yan sa mga sundalo natin. Di ba? Dapat ganyan na lang pala yung mga suot ng mga sundalo natin eh. Or hindi natin alam, baka may mga sundalo tayo na gumagamit na niya na talagang minamalas talaga. 'Di ba? Or kasama na dapat sa issue 'yan. Ano man lang yung yung magpasweldo ka ng albularyo na maggagawa ng ganyan at dadasal-dasalan, 'di ba? Kung ang kapalit naman nun kaligtasan ng buhay ng isang sundalo. Kahit pa sabihin mo swelduhan mo ng 100,000 yan kada linggo, yung gagawa lang siya ng mga ganyan, di ba? Para lalo na yung mga sundalo natin sa West Philippine Sea. Or sa Mindanao, yung mga makikipagbarilan sa rebelde doon, di ba? Orasyonan niya. Pero talaga yung faith niya, no? Yung faith niya talaga sa damit niya, hindi mo matatawaran men eh. Talaga naniniwala talaga siya na effective yung damit niya. Alam nyo ba? Ito ha. Alam nyo ba? Sino ba yung... Wait, magkukwento lang ako. Sayang nga hindi ko na screen record yun eh. Sino bang... si Beams yata yung tinitira ko dati noon. Si Beams Ghost TV. Then, meron isang albularyo sa akin na pinagmumura ako. Kinontak ako sa FB. Tapos nag-video call siya sa akin. Tapos inurasyonan ako. Yung darating ang sa'yo, ginaganon ako, men. Meron pa ba akong nito? May record pa ba sa akin yun? Last year nangyari yun eh. Nung nagalit siya sa akin kasi parang kinukontra ko daw si Beams Ghost TV na may kausap na duwende. Tapos nung binidyo call, sige ka ako, patunayan mo sa akin ngayon na na albularyo ka. Or yung inurasyonan ako. Mamaya hindi ka nasisikatan ng araw. Sure. Ako naman, inaano siya, ano nangyari? Putang ina mo ka, ano nangyari? Ginanon ko. Ginanon ko. Ano nangyari ngayon? Ano nangyari sa akin? Wala, di ba? Dahil katarantaduhan lang yung ginagawa mo. Di ba? Na-screen record ko yon, pero wala siyang sounds. Kasi nga, di ba, piniprevent ng Facebook na magkaroon ng sound ang screen recording. Sayang nga eh. Ko sana yun, ipopost ko sana. Pero hahanapin ko yun kung kasi inuorasyonan ako nung Tingnan ko ako nandito pa sa akin yung file nun. Tagal-tagal na rin yun eh. Basta, ihahabol ko na lang yun. Pero at the end of yung away namin, parang naging in-explain ko na kasi sa kanya na maayos. Sabi ko gano'n, sir, yung kinikriticize ko ay mga fake. Kung naniniwala ka dyan sa ginagawa mo, dapat magpasalamat ka sa akin dahil ini-eliminate ko yung mga peke sa hanay nyo. Paniwalang-paniwala siya kay Beams Ghost TV. Just imagine, di ba?
paano mo pa magkakaroon ng credibility yung albularyo na ganun? Na naniniwala kay Beams Ghost TV. Tapos halimbawa, tatanungin ko ang aking gabay. Sabi niya gano'n, kung sino sa inyo nagsasabi ng katotohanan, si Beams ba o ikaw? Sabi gano'n ng gabay niya, ikaw, nasisense ng gabay ko, not exact words pero ganun pagkakain, nasisense ng gabay ko, ikaw ay hangad mo lang ay pera. Sa akin daw, hangad ko lang daw ay pera. 'Di ba? Tapos yung kay Beams daw ay legit daw. Doon pa lang na yung power nung. Pero inano ko na rin, unti-unti niya na rin naman nare-realize na siya. Kaya habol ko pag nakita ko yung screenshot nung pag-uusap namin, papakita ko sa inyo. Natatawa ako doon, men. Ano nangyari? Haba ng niya, nandun hinahanap ko yun, wait lang hinahanap ko yung screenshot ng albularyo na yun. Matagal na rin kasi yun So let's go na. Gusto mo ganito muna kalayo, subukan ko muna ganito kalayo. Ilang meters to? Layo nito. 20 meters. 5 pagliwas. Sige. Subukan ko muna, okay na. Subukan na muna. Wala, hindi ko na mahanap. Tumagos. Ayun lang. Ayan ito Tagos. Ayan Dami, ang haba ng dinasal niya, Hindi pala yun. Ayun pa, ito pa yung tama ng bala. Metal na.
Halos sa 20 meters yan, ano? 20 meters? 28, no? 20 meters. Paano ngayon, tatay? Pero ititigas pa rin ang ulo yan, di ba? Ilalaban pa rin ni tatay yan. Pinagbibintangan daw. Sabi gano'n nung sabi wala ka bang binanggit? Ibig sabihin, 'di ba? Parang ang pinalalabas pa ni tatay, baka mamaya kinontra mo, kaya ano. So anong sense nung protection mo kung pwede naman palang kontrahin? 'Di ba? Kasi science lang naman ang aanuhin mo diyan, men eh. Fabric yan, tapos bala yung hindi naman Kevlar yan eh. Gano'ng kalayo? Bago pa lang mag-akin. Gano'ng kalayo? Ito. Tatlong putok pag tatlong putok pag hindi mo ulit. Tatlong putok? Oo. Dito. Talo naman. Ilang meters to? 15. 15. Malayo, sabihin 15 tinamaan. meters. Alala yung mga dotted. 12 ba to? 5. Hindi, 15 na yan. 15 meters. 15. Ibuka na natin. Mukhang sablay. Butas pa rin. Wala, butas pa rin eh. Tagos. Butas pa rin. Hindi nyo ba? I mean, men. Alam naman natin na tela lang yan eh. At yung mga words na nandyan. Yes, I do respect I do respect kasi naniniwala din naman ako na powerful ang prayer. Pero yung nakalagay kasi dyan, men, mga mechanical prayer lang yan eh. Parang, ewan ko ba? Hindi siguro, kasi kultura yan, mahirap kasing kontrahin yan, men eh. Talaga may naniniwala dyan eh. Pero, sana man lang, unti-unti na rin tayo magising. No? Na hindi na panahon yan. Maybe siguro at the past, gumagana yung mga ganyang bagay. Pero sa ngayon, di ba unang-una, hindi ito magre-raise ako ng argument. Di ba? May documented na ba talaga? Ito sige, bigyan natin, malay mo mayroon naman talagang totoong ganyan, Kasi may mga friend naman ako na naniniwala sa ganyan. Pero ang tanong natin, may documented na ba talaga na totoong agimat or anting-anting na nagbibigay ng protection? O hanggang kwento na lang talaga? As in, kapag sinabi kong documented, yung may nagsuri na expert let's say may scientist na nagsuri. O kahit man lang na simpleng physics teacher man lang. 'Di ba? Simpleng science teacher man lang ang nagsuri na kahit hindi na yung formal scientist ang Di ba, men? Parang wala namang ewan ko ba? Wala, di ba? Kasi ang pinanghahawakan lang natin sa mga ganyan, yung mga kwento-kwento eh. Or kung mangyari man, yung katulad doon sinabi niya na may shotgun daw na tumesting na hindi umano. Kasi pwedeng ma-explain yun eh. Pwede kasing yung pag-scatter ng bulitas ng shotgun walang tumama doon sa binaril niya. Di ba? Or tumama man kasi maliit na bulitas lang yun eh. Isang bulitas man ang tumama. Hindi niya na binigdil. Kaya di ba? Pag gumalaw talaga, hindi gumalaw eh. Gumalaw talaga, tama. Challenge siya pa si Nick Banayo, 150,000, men.
Dalawa din. Ano yun? Ano yun? Bato? Ano to? Bato? Tingnan nga natin. Kumawala sa ano. Wasak ko! Panangkap. Ano ba ito? Tawas? Kamangyan? Ano ba? Hindi, ano yan? Ba't yan? Bato. Wala talaga, men. Ano ba? Yung mga dala ni Kuya lahat hindi umubra. Durog. Ano ha, i-admire ko yung faith ni Kuya na ano na nagdala ng agimat. 'Di ba? Pero minsan kailangan mo din mag-isip eh, hindi lang puro faith eh. Willing ka magpabarel sa sarili mo na dala-dala yung mga yan, men? Pero sa ayaw at sa gusto mo, lulusot at lulusot pa rin yung mga yan. May nabasa akong comment dyan kanina eh. Mamaya, anuhin muna natin to ha. So, ayun ano, sayang at hindi tumalab yung visa. No? Wala naman tayong binanggit na panudla at yun ang request. Pero hindi pa rin siya umaproba. Sa layong 20 meters natin binarel, sobrang layo. Pero tinamaan pa rin natin sa isang putok. No? Ang ina-expect ko doon, hindi siya tatamaan and then lapit, hindi tatamaan, lapit, di tatamaan. Hanggang sa makalima tayo. Kaso, sa unang putok natin, sa malayo, sa 20 meters, nabutas na kagad. So, wala tayong Maliban na lang kung duling ka, ang laki-laki ng t-shirt eh. Siguro naman kahit amateur yung babaril doon, yung first time nakahawak ng baril, maganda lang yung pulso, matatamaan niya yun, men eh. Ang laki ng t-shirt eh. Di ba? magagawa, no? So, dun sa mga gusto pang magpasubok, nandyan sa description, i-PM nyo lang ako sa aking Facebook. Kamot na lang si Kuya sa likod oh. PM ninyo ako kung talagang gusto nyo subukan and then kung ano yung presyo nyo sa inyong gamit kung sakaling papasa at palilimusan nyo sa akin. Pwede namang hindi palimusan. Halimbawa, nakapasa, pwede nyo i-keep lang or pwede nyo palimusan din sa akin. Depende po sa inyo yun. Ano. So, ayun. Siyempre, shoutout sa Master. Ayan. Ano to? Master. Pati tumbler natin. Master. Yan. Ano. Master shop. Nagdidepensa pa si Kuya sa likod eh. Diba? Wala talagang hindi umano. Yun lang yung ating video ngayon. So in-expect natin talaga na mabisa talaga sana. Pero yun nga, sad to say talaga na hindi siya nakapasa sa isang putok natin. So wala tayong magagawa. So maraming salamat. Ito na ang subukan ng mga kagamitan na aglimat dito makikita kung tunay ba o kaaglimat. Pero I like this ano. Dinidebunk ni Nick Banayo yung mga claims ng iba. No? Nakakaano lang na syempre si Nick Banayo albularyo din ano parang ano nga lang. Pero maganda itong ginagawa niya. At least ang namimilit sa kanya yung gustong tumesting. Sinasabing magaling daw sa lahat, pero kapag sinubukan naman ito ay wasak. Bihira lang ang nakakapasa sa pagsusulit. Wag basta madiniwala lang sa nakaukit. Si Commander Batugan nagsusubok sa iyong tangan. Wag na wag mo susubukan ay kasi subok na yan. Iba't ibang klase ng kagamitan ng masusubukan sa oras ng subukan dito. Ano yan? Wala na? Wala eh. T-shirt lang kasi yan, manong. Huwag na natin ipilit. Ano ba? Basa tayo ng comment. Ano? May nakita akong comment dito. May nagpapalusot dito eh. Oh, ang sabing ganon. Yan na naman oh. Ito katulad nitong isa. 'Di ba? Di kasi nila alam na merong pangbasag na orasyon. At si Kuya Nick ay isang matagal na manggagamot. Kapag tumalab ang mga agimat nila, syempre mapapaisip ka na may dumaig sa pambasag na orasyon mo. Kaya kukuhanin niya yan. Ang daming palusot ano.
Tapos may nagsabi dito na ano, na hindi daw e-epekto yon kapag ka hindi daw suot. May nabasa ako kagabi ko, ano eh. Di ba may nabasa ako dito eh, na yung palusot ay hindi daw kasi tatalab yun hanggat hindi suot ng ano, ng tao. Di ba? So, kailangan suotin. Paano kung na-disgrasya yun? Kayo naman. Di ba? Then, may isa pang palusot. Hindi daw, nabaril daw, kasi daw, hindi daw naniniwala si Nick Banayo. Ganun lang naman palang pangontra dun eh. Di dun sa babarilin mo na may anting-anting, huwag ka maniwala. Di mapapatay mo siya. Di ba? Ang daming palusot eh. Katulad dito, hindi talaga tatalab yan kapag ginamit sa kayabangan at para pagkakitaan. Kung sinuot pa yan, baka yung 150k gastusan. Kahit na mapagpakumbaba yan, I'm so sure, tatagos at tatagos yan. I'm so sure. Kahit na mapagpakumbaba yan. Daming mga Anyway, wala eh. Paniniwala nila yan, Pero kayo, tatanungin ko, worth it ba na, na nyo ang buhay nyo dyan? Come on, di ba? So, yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.